Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Kumakain na po pala si Papa ng almusal niya dyan dahil may pasok nga daw po siya. Pang-umaga po kasi yung duty ni Papa. Pero sa mga oras na yan ay natutulog pa nga po kaming dalawa ni Kuya. Sabado naman po ngayong araw kaya kahit anong oras na nga po kami magising. Lalo na medyo late nga din po kasi kaming natulog kagabi. Sabay na po pala sila Mama at Papa sa pagkain. Habang kumakain nga po sila ay ang dami pa nga po nilang kwento. Ganyan po kasi kami, mas marami nga po kaming kwento kapag nasa harap ng pagkainan. Mas lalong hindi nga po kami nauubusan ng kwento. Parang sa pagkainan na nga lang po kasi kami mga kalobs nakakapag-open ng mga gusto naming ikwento. Hindi na nga din po kami ginigising ni Papa kapag nga po umaalis siya. Nararamdaman na nga lang din po namin na kinikis niya kami kapag umaalis. Eto nga po mga kalobs, pagkagising ko nga po ay nagsandok na nga din po ako ng pagkain ko. Nauna nga pong gumising kaysa sa akin si Kuya, kaya kumain na nga din po siya niyan. Kaya ako na nga lang po yung nahuling kumain. Habang kumakain nga po ako ay andito nga po sila nanay pati nga po yung mga pinsan ko. Tinatawag ko pa nga po silang kumain dyan pero ayaw nga daw po nila dahil tapos na nga din daw po silang nagchampurado. Si baby nga ay tinitignan niya pa nga po akong kumain at parang gusto niya nga pong humingi. Iniiyakan niya na nga din po kasi mga kalabs kapag may nakikita siyang pagkain. Kaya sabi nga po ni nanay ay kahit patikman ko nga lang daw po siya ng konti. Kumakain na rin po kasi si baby pero yung mga malalambot nga lang po. Mag-8 months na nga din po kasi siya ngayong January 7. Pagkatapos ko nga pong kumain ay nagpabuhat pa nga po sa akin si Yumi at iyak nga po siya ng iyak. At hindi nga po namin malaman kung ano nga po yung gusto niya. Sa akin pa nga po siya nagpabuhat ang bigat-bigat niya nga po. Sabi ko nga po sa kanya ay bumaba na nga lang po siya dahil hindi ko nga po siya kayang buhatin. Kaso lang ay ayaw niya naman po at umiiyak pa nga po siya lalo. Kaya sabi nga po ni Mama ay lambingin ko na nga lang daw po muna. At nung umuwi na nga din po sila nanay pati nga po yung mga pinsan ko, ayan nga at nagtupi na nga din po ako ng mga damit na nilabahan ni Mama. Sobrang hirap nga daw pong magpatuyo ng damit ngayon dahil araw-araw na lang ay umuulan. Kahit nga na-dryer na nga po ito mga kalobs ay parang ang lamig pa rin po. Medyo madami nga din po itong mga nilabahan ni Mama. Yung iba nga po dito ay hindi pa nga po ipinapasok ni Mama dahil medyo basa pa nga daw po yun. Pero sabi ko nga po kay Mama habang nagtutupi ako ay tuyo naman na po itong mga tinutupi ko. Habang si Kuya pa nga po ay natutulog pa nga po siya dyan. Ginigising ko nga din po siya dyan para nga po tulungan niya ako kaso lang ay hindi naman na po siya gumigising. At parang nananadya pa nga po si Kuya, ayaw niya lang po siguro talaga akong tulungan sa pagtutupi. Pero sabi nga po ni Mama ay wag nga daw po akong mag-alala dahil marami pa naman daw pong damit sa labas. At si Kuya naman na daw po yung magtutupi nun. Halos mabilis na nga lang daw po yung matupi dahil puro short at pantalon nga lang daw po. At pagkatapos ko po palang magtupi mga kalobs, ayan nga at nagwalis-walis na nga din po muna ako dito sa loob. Wala na naman nga po kaming tubig dyan. Kaya yung mga plato nga po namin ay hindi pa nga po nahuhugasan at nakatiwangwang pa nga lang po sa lababo. Huwag nyo na nga lang pong pansinin yung linoleum namin dahil matagal na nga din po kasi yan at parang kailangan na nga din pong palitan. Kaya sabi nga po ni Mama ay sa susunod na nga lang daw po, papalitan na nga daw po namin ito. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo noon, mabilis lang naman pong walisan itong bahay namin. Dahil maliit lang naman po ito. Minsan nga po kapag hindi na nga po nakakapaglinis si Mama ay ako na nga lang din po ang gumagawa. Kapag nagkatubig na rin naman daw po mamaya ay si Kuya na nga daw po yung maghuhugas ng mga plato namin. Pero kung wala nga daw po talaga ay kailangan na nga daw po nilang mag-igib dun po sa pumpwell. Hindi naman daw po kasi pwedeng hindi mahugasan yung mga plato namin. At para nga daw po may magamit din daw po kami. Tignan niya naman at napupunit na nga din po itong linoleum namin dahil po siguro dito sa gaming chair namin. Madami nga din pong mga punit-punit na papel dahil pinaglaruan nga po ng mga aso namin. Napakagaslaw nga po nila kapag nga po nandito sila sa loob ng bahay. At ang kukulit pa nga po nila.
Pinapapasok nga po kasi ni Mama sila minsan dito sa loob ng bahay dahil kawawa naman daw po sila. Lalo na sobrang lamig pa man din po sa labas. Pero dito nga lang po sila sa likod ng pintuan nag-i-stay at talagang nagtatago nga po sila. Eto naman nga pong mga pusa namin ay ang haharot. Lagi nga din po silang nagtatakbuhan dito sa loob. Ayan nga at halos patapos na nga din po ako sa pagwawalis. Dito ko na nga lang po ilalagay sa malaking plastic yung mga basura. At dito ko na nga lang din po hinakot dahil basa pa nga po sa labas ng bahay. Hanggang ngayon po kasi ay medyo maulan-ulan pa rin po talaga dito po sa amin. Pagkatapos ko nga po ditong magwalis ay isusunod ko naman nga pong mag-drawing para nga po sa Rizal TV 2. Abangan nyo rin po sana mga kalabs ha. At sana po i-like nyo rin po at i-share. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.